Tuwing dinadala ng boyfriend ko ang unang pag-ibig niya sa bahay. Kapag nagkakaroon sila ng unos, palagi niyang tinatawag ang bulag na kasintahan. Magbantay sa pintuan. Basta't tawagin siya ng boyfriend na Little Blind. Agad niyang sasabihin na naiintindihan niya. At sasabihin na ayos lang lahat. Kaya't walang hiya na gustong ipagpatuloy sa pag-align sa puting buwan. Akala ko sa susunod na segundo, ang kasintahan ay may dalang pampasabog na lighter, isang hampas at tinapon sa kwarto, saka umalis na mag-isa. Ngunit nakita ito ng maliit na kuya ng kasintahan. Sa kanyang paningin, paano mo nalalaman kung sino ako? Nararamdaman ko na, iba ang amoy mo sa iba. Sobrang lapit mo sa akin. Ayaw mo ba sa akin? Kung ayaw mo naman, matulog ka na. Nabalitaan ko na ang anak na babae ni Yu ay duwag. Sa tingin ko, ikaw ang matapang. Kung hindi pa kumilos si Little Uncle, sila'y malapit nang dumating. Bakit ako? Pagsasama ng mga pamilya, dahil ang aking asawa ay dapat may apelyidong Pei. Bakit hindi ikaw? Maliit na bulag. Maliit na bulag. Nasaan si Yu Zaiyu? Saan siya pupunta na bulag? Siguro dito lang pala sa paligid. Hindi. Kailangan nating makahanap na yon. Kung may mangyari, hindi na ako makakapagpahinga kung ganyan. Pumunta. Oo. Gago. Anong nangyari? Natakot ka na? Kahit natatakot ako, bakit hindi tumigil si Tia? At saka, isa lang akong bulag. Anong masamang gawain ang magagawa ko? Tama naman kayo. Sige na, tapusin ko na ang masamang bagay. Yu Zaiyu. Baka siya. Sa kwarto ng aking tiro. Pei Blush. Tiyo. Paano kayo nagkasama? Kailan ka naman nagtanong sa akin? Ganyan ka ba tinuruan ni Pei Tianming? Naku, Tito, nagkamali ka. Dinala ko lang si Zaiyu dito para makalanghap ng sariwang hangin. Nawalan lang ako ng oras at siya ay nawala. Zaiyu, okay ka lang ba? Saan galing ang mga punang marka na ito? Nawala ako pagkatapos. Lahat ay kasama ang tiyuhin. Tiyuhin, hindi ko makita. Maaari mo ba akong tulungan tingnan kung ano ang nangyayari? Ang daming surveillance ng pamilya Pei. Nahanap ko na lahat para sa iyo. Para makita mo. Hindi ka magiging abala, tiyuhin. Nagpapahalaga ako ng maliit na bagay. Ang oras na ito ay hindi na bata. Magpapadala muna kita pabalik. Nakakaloka. Nang bumalik ang dalaga sa bahay, walang inaasahan na siya'y tinangkang papasan ng kanyang ina. Nagalit ang ina dahil sa pagkain ng dalaga sa bahay ng lalaki. Nawalan ng apat ng kontrol. Agad na kukunin ng babae para parusahan sa madilim na silid. Agad na pinigilan ng ama ang kanyang asawa, na sinabing kailangan pa niya magbigay ng dugo para sa kanya mismong anak na babae, na kanilang inampon 10 taon na ang nakalipas. Upang bigyan ng buhay ang kanya mismong anak na may leukemia, ang kanilang mag-asawang marunong, ay hindi lang siya ginamit bilang buhok na lansangan. Kahit maraming taon, siyang pinag-iisipan at inihahawak ng mabuti. Isang gabi, tinawagan ng lalaking kaibigan ng babae sa isang club, kwarto ng boyfriend, at nais ni Bai Yuwang na gumanti sa nangyari kahapon. Kaya't nakipagtagisan siya sa kanya sa pag-inom ng 8-1. Kaya mo bang uminom? Ayos lang. Malalasing kita. Dapat hindi ito problema. Sige lang, mag-bet tayo.
Sino nanalo? Tandaan ang lahat dito. Pumili ng tao na tatanggap ng halik. Gusto mo bang mag-bet? Na pala ako, si Pei Xiao. Ito ang iyong kasintahan. Hindi nila akalain. Gagawin pala ng batang blindado na ito ang umiinom. Nagsisimula silang magbubulungan. At pinapakiusap na haharapan niyang maghalik ang lalaking kasintahan. Ngunit siya namang tumatakas papunta sa pagbibigay ng payo. Sa nasagnaang white moonlight, pagkatapos mawala ng lahat ng tao, tumungo agad si Tiyong sa babae. Walang babalang inilagay ang babae sa kanyang hita, ngunit hindi sinasadyang nasaktan siya. Ang babae ay malungkot na nagsabi. May sugat siya sa braso. Nang itaas ang kanyang manggas, nakita ang kanyang braso na puno ng sugat, ngunit hindi sinabi ng babae ang dahilan. Itinapahayag na kailangan na niyang umuwi, hanggang sa siya ay sumunod sa batang babae pa uwi. Doon lang siya natakot ng matuklasan na ganito pala nangyari ang sugat. Ipaalam kay Yu Cheng at sa iba pa, na pumunta sa kumpanya, kaagad na. Iniwan mo si Eizu, at umuwi kang amoy alak, parang hindi mo kami pinapansin. Tatay, pasensya na. Parang isang panggatong na poste, hindi ka makapagsalita ng maganda. Ikaw. Hello. Pinapapunta ka ng Pangulo, dapat ay agad kang bumisita sa grupo. Sige, darating ako agad. Punta tayo sa Pace. Sige. Dalhin mo siya sa madilim na silid. Ikandado. Tayo na. HMPH. Kami ang masigasig sa negosyo. Pinagkakatiwalaan namin ito. Mas magpasalamat kayo. Mas maganda rin iyon. Ay, tama ang sinabi ng Pangulo. Tinawag ko kayong lahat ngayon. May isang bagay pa. Pangulo. Sabihin mo, tungkol sa kasalan ng dalawang pamilya. Tiyak na detalye. Ginang, Yu, mayroon bang espesyal na paborito? Oh, Shi Yu. Siya ay isang mahinahon at mapagpakumbabang bata. Ang pinakagusto niya ay mga bagay na may artistikong estilo. Maingat. Sining na estilo. Yu Zaiyu. Totoo bang anak ninyo siya? Pangulo, anong biro ito? Pangulo. Tayo na. Nakuha mo na ba ang mga boredom pass, HMM? Ngunit, baka hindi na namin matatapos ang kasal ng kasalan ni Ginoong Pei sa pasukan ng susunod na linggo. Tanging hindi ko maintindihan ang gulo na iniisip ni Page One. Bakit kailanma ay nasa pag-iisip niya? Pumunta, dalhin mo yung amoy ng batang babae. Ilabas mo siya dito. Panahon na naman para kay Zaiyu na magpa-blood test. Ngunit, umiinom siya ng alak ngayon, kaya bigyan mo siya ng maraming tubig hanggang sa maubos ang kanyang dugo. Saka lang. Simula bukas, huwag kang lalabas. Manatili ka lang sa bahay at mag-aral ng tama. Kay Yanchuan. Sana hindi mo ako bibiguin. Salamat sa lahat ng dumalo, sa kasal ni na Yu Zaiyu at Pei Ish, na kanilang pag-iisang dibdib. Ngayon, imbitahan natin ang dalawang bagong kasal na pumasok. Pei Yanchuan. Wala ng oras. Pangulo, dahil sa masamang panahon, ang mga flight pabalik sa UJ ay lahat nakansela. Mukhang mawawala tayo sa kasalan. Pangulong Pei. Hindi ba darating si Chairman Pei? Kamakailan ay masama ang panahon sa Jiangling. Hindi na siya makakabalik. Gina, Zaiyu, panahon na para umakyat sa entablado. Mula Jiangling, bumalik sa Yujing sa pamamagitan ng National Road. Mga 5 oras ang kailangan. Si Pei Yanchuan. Mukhang hindi na siya makakabalik. Napakadelikado nito, Pangulo. Maghintay tayo na huminto ang ulan, bago bumalik. Pero hindi siya makapaghintay. Shiyu, makinig ka. Umakyat ka.
Ikaw, tanga. Muli ka na namang nagkamali sa salo-salo ng pamilya Pei. Tumayo ng maayos. Pagpasok sa bahay nila Yu, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Kailangan mong gawin si Shiyu. Kailangan mong makinig at magpakatino. Magstay ka lang rito. Huwag kang aalis kahit saan. Bakit kailangang maging tanga ako para sa kanya? Bakit hindi ako pwedeng mabuhay para sa sarili ko? Ayoko. Shiyu, anong ginagawa mo? Anong klaseng gulo ito? Ako. Ayokong magpakasal kay Paige. Anong sabi mo? Shiyu, anong sinasabi mo? Ngayon. Hindi ako magpapakasal kay Peiya. Hindi ako magiging si Yu Zaiyu. Sira ulo. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang upang maging ganito kang walang pagnanais? Ako. Ibinigay ko. Pasensya na. Nahuli ako. Dalhin mo ako. Tiyo, anong balak mo? Ayaw niyang magpakasal. Siyempre, dadalhin ko siya. Ang kasunduan namin ni Zaiyu ay itinakda ng lolo at lola. Noong sila'y buhay pa. Hindi mo pa oras para makialam, maliit na tiyuhin. Liu Cheng. Ano bang sinabi ng tatay ko sa iyo noon? Sabi ng matandang pangulo, kapag naging ganap na adulto si Yuyu, mag-aasawa na siya sa pamilyang Pei. Hindi sa iyo, Pei-ish. Pamilyang Pei. Hindi lamang ikaw ang narito. Ngayon sa pamilyang Pei, bukod sa akin, sino pa ang makapag-aasawa kay Yuyu? Ako. Ano ang ibig sabihin nito? Yan, Juan. Ganyan ka. Hindi ayon sa alituntunin. Simula nang umupo ako sa pwesto. Ako na ang alituntunin. Ikaw, mayroon ka bang opinyon? Ang pagputol ng kasunduan ay ako. Ito ang unang hakbang sa aking pagtakas. Susunod. Dapat na itong mga mata. Yu Zaiyu. Ikaw. Talaga bang akala mo, kaya ninyong maakyat sa malaking puno ni Pei Yanchuan? Sasabihin ko sa iyo, ano man ang paraan na gagamitin mo, kunin mo si Yu Zaiyu sa akin ng manghuli. Kung ang bahagi Yu ay mapunta kay Pei Yanchuan, pang-iyas mo na ako mula sa pamilya ni Pei. Yun si Blindy. Sumusunod sa iyo ngunit, ganito na ang panahon. Ngayon ay nagpapakita lang siya ng kagalit. Huwag kang magalit. Sigurado akong susulpin siya bukas para humingi ng paumanhin sa iyo. Tanga. Hindi mo pa ba napapansin? Ninakaw niya kaming lahat. Siya ay nagpakita ng mabuti sa harap ko. Ngunit ang kanyang loob ay mas malaki kaysa sa langit. Laging ako ang umiiwan sa iba. Wala pang taong tapos na umiiwan sa akin. Liu Shiyu. Maghintay ka lang sa akin. Napahimatay si Miss Yu, dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, naayos na ang mga sugat sa katawan niya. At ang mga mata niya, matutulungan bang magamot, kailangan niyang pumunta sa ospital, para sa mas malalim na pagsusuri. Ito ay dapat ninyong ihanda, ang kailangan ko ay, isang sagot na 100% ang katiyakan. Sige.
Pei Yanchuan. Nandito. Gaano katagal akong natulog? 2 oras. Gusto mo bang uminom ng tubig? Ano ang kwento ng Pulse Ares na ito? Ito ang aking tanda. Gusto mo ba? Song. Shi. Wei. Song. Shi. Wei. Song. Shi. Wei. Matagal nang walang tao, natatawag sa akin ng ganitong pangalan. Alam mo na lahat. Nawala ang magulang mo. Tinanggap ka ni Yu Jia, para magamot si Yu Zaiyu, para tulungan ka. Kaya ka nang agaw ng kasal, para ikalugod ang akin. Sa mundong ito, ang daming kawawang tao, bakit hindi ako pupunta, para agawin ang kasal ng iba? Kung hindi ako bulag, makikita ko sana, kung paano mo sinabi ang mga salitang iyon. Bumangon ka. Subukan mo ang kadena sa paa. Tiyo, bakit ka ulit naninigarilyo? Kung hindi ako maninigarilyo, natatakot akong hindi ko makayanan. Gusto kitang matulog. Gusto kitang matulog. Bukas, dadalahin kita sa ospital para sa iyong mata. Nilagay ang akin sa dilim ng mga ina at ama ko, upang hindi ako makatakas. Nais kong gamutin ang aking mata. Bakit hindi ka takot na ako na lang ang aking ulo at lisanin? Sige, subukan mo nga akong tumakas, kahit saan ka magpunta. Sisigurado kong babawiin kita. Maghintay na lang ako. Antayin mo ako. Alam mong babalik ka pa rin. Sabihin mo, kailan ka nakasabay kay Pei Yanchuan? Lahat sila ay pamilya ni Pei. Pei Chuan ay hindi katulad ni Pei Yekeng. Mas malakas siya kaysa sa walang kwentang yun. HMPH. Ngayon, matigas na ang iyong mga pakpak. Nangangahas kang makipag-usap sa amin ng ganyan. Si Pei Chuan ang taong gusto ni Shiyu. Hindi ka pa napapanahon dito. Eizu. Ihanda ang mga batas ng pamilya. Ginoo. Nangangahas ka. Kung makikita ni Pei Chuan na nasaktan ako, ano sa tingin niyo ang gagawin niya sa inyo? Noon, kayo ang nagturo sa akin ng mga patakaran. Ngayon, ako na ang magtuturo sa inyo ng mga patakaran. Walang hiya. Ikaw, batang babae, tingnan mo, papatayin kita. Tumawag si Pangulong Pei. I-on ang speaker. Shiyu. Hindi ka ba nila pinahirapan? Sila. Walang anuman, ayos lang ako. Kaya magpahinga ka na ng maaga. Bukas ng bukas pupunta ako sa bahay ni Yu para sunduin ka. Eizu. Antok na ako. Ipag-apang mo na ako pataas para makapagpahinga.
Yung batang iyon, lalong hindi sumusunod. Mas gumaling na si Shiyu. Mabilis din siyang makakauwi. Ang magandang buhay ng batang ito, ay malapit nang matapos. Ang mga mata ni Ginang, ay may ilang sensitivity sa liwanag. Hindi siya tuluyang bulag, may pag-asa pang gumaling. Gaano katagal bago gumaling? Ang tiyak na plano sa paggamot, sumali ka sana sa akin dito para makipag-usap. Narito ka lang muna habang naghihintay ako. Tito, narito ka na pala. Yu Shiyu. Talaga kang kaya talo. Yu Zaiyu. Sobrang lakas mo talaga. Sa harap ko, naging mababa at tahimik ka ng maraming taon. Sa likod, kinakausap ang tiyuhin ko. Gusto mo bang mamatay? Nakahanap ka ng paraan para makapunta dito. Hindi ka naman kasing bobo tulad ng iniisip ko. Kaya ginawa mo ang dami nito. Para lang mapansin ako. Sige. Magpapakita ako ng awa. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka sa malapit sa tiyo ko. Bumalik ka sa akin. Sa tingin mo ba ay posible? Kung talagang magaling ka. Hindi ka sana ninakawan ng kasal ni Pei Yanchuan. Sabi mo, kung dito kita kinuha, hihintuin ka pa ba ng tito mo? Sa mga nakaraang taon, bukod sa pang-aapi sa mga babae, ano pang kaya mong gawin? Kung magkakataon ka na ng muli, bababayan ko ang iyong binti. Pei, sinong pinaghalikan mo? Ito ba? O ito? Pei Yanchuan, nagutom ka na ba? Song Shiwei, magpakasal tayo. Sige. Bukas, ang mga mata mo ay pwede nang oprahan. Sa wakas, umalis ako dito, tanging huli na lang ito. Tama. Nalimutan kong sabihin sa inyo, susunod na linggo, kasal na ako kay Pei Yanchuan. Ano mo bang sinabi? Pumayinstan ka sa akin. Malaking bagay ito. Kailan ka na lang ang gagawa ng desisyon? Ikaw, anong gulo? Hindi mo na ako pinapansin. Sinasabi ko sa'yo, babalik na si Zaiyu sa bansa sa makalawa, kahit na gustong magpakasal ni Pei Yanchuan. Si Zaiyu ang pakakasalan at hindi ikaw. Matagal na rin kitang hinihintay. Ikaw. Pei Yanchuan. Page 1. Sa wakas nakita ko ng malinaw, kung paano ka tignan sa mata ko. Page 1. Salamat. Ang damit na ipinaskil sa iyo ni Presidente ng Gobyerno ay dumating. Subukan mo ang iyong damit para sa kasal. Liang Shan, Yan Chuan, Chi Chuan.
Una ako. Nakakita ng damit na ito. Alam ko na, sapat kang sumasaklaw nito. Paano natin? Ipapasyal kita. May profesional na artista ngayon. Gusto kong ngayon na lang. Yu. Dahil ayaw mong bumalik ng maayos. Huwag mo akong sisihin kung kakailanganin kong mangagaw. Hoy, Eizu. Sinabi ng Ginoo na kailangan mong umuwi agad. Bumalik na si Miss Shiyu. Mukhang kailangan na namang magpanggap na bulag. Song Shiwei, magtataka ka bang mangakit kay Kuya Chuan? Siya ang aking lalaki, at pinapahintulutan mo bang hawakan siya? Hindi lang ako nakipag-ugnayan, pinanatili ko pa siyang hindi makalimutan sa akin. Ikaw na babaeng ito. Patayin kita. Shiyu, huwag kang masyadong ma-excite, nasa maayos kang kalagayan. Bakit hindi ako dapat ma-excite? Kung hindi niyo ako ipinadala sa ibang bansa, matatalo kaya si Yan Chuan sa kanya, bayaran niyo ako. Shiyu, makinig ka sa nanay. Sa kasal bukas, ikaw ang ikakasal. Ako ang ikakasal. Ako ba ang ikakasal? Ako ang ikakasal. Tatay ba talaga yun? Bukas ako ang magiging kasusuran. Pahinhin na anak. Nasa buhay ni Pei Chuan si Yu Zaiyu. At ikaw ang tunay na si Yu Zaiyu. Sino pa ang kasusuran kundi ikaw? Sino pa ang kasusuran kundi ikaw? Tama ba? Ako talaga si Yu Zaiyu. Ako ang bagong kasal bukas. Ako ang bagong kasal. Ang babaeng ito ay isang peking lamang. Ako ang bagong kasal. Ako ang bagong kasal. Ako ang bagong kasal. Oo, kung gusto mong magpakasal, subukan mo. Tingnan mo si Pei Chuan. Malaman na hindi ako ang nobya. Ano ang gagawin niya? Mababaliw. Tumahimik ka. Ako ang nobya. Ako ang nobya. Hindi. Hindi kita pwedeng patayin ng madaling panahon. Ahi. Ilagay mo siya sa isang kwarto. Ilagay mo siyang sa isang dark room. Gusto kong magising siya sa buong buhay. Sa isang dark room. Sana niyang masdan kung paano kami ni Ginoong Chuan ay nagmamahal. Oo. Ako talaga ang bagong kasal. Mama, ako talaga ang bagong kasal. Oo, mahal. Oo, mahal. Presidente Pei. Ibinibigay ko na si Zaiyu. Sa'yo na. Sana maging masaya kayo. Tito. Matagal nang mahal ni Zaiyu ako. Di mo rin itanong sa seremonya kung gusto ba talaga niyang pakasalan ka. Lasing ka na yata. Bumaba. Hindi ka makatanong. Yu Zaiyu. Sino talaga ang pipiliin mo? Yu Zaiyu. Magsalita ka. Kuya Chi Chuan. Sumpa. Kuya Yan Chuan, saan ka pupunta? Nasaan si Yu Shiyu? Agad na isara ang lahat ng pangunahing daan, patungo sa paliparan. Tama ka. Talagang si Yu Shiyu, ang papalit sa iyo para sa kasal. Paggising ng lahat ng tao ni Ginhawa, pwede kang tumakas, mawala ka na. Aling Zhu, salamat sa pagtulong mo sa akin. Walang sino mang maaaring ipagkabilang ko. Ano ang nangyari sa balanghay?
Ito ang aking tatak. Gusto mo ba, Shin? Wait. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Song Shi-wei. Ang ganda ng iyong kalagayan. Pangulo, nahanap na ang lokasyon. Nasa Chengnan Avenue si Ginang. Song. Si Song Shi-wei, bago ako magalit, kuminto ka. Paalisin nila ang mga hadlang sa daan. Mabilis. Shi-wei. Shi-wei. Kahit na gusto mong mamatay, dapat mamatay ka pagkatapos ko. Gumugol ako ng maraming taon para umalis sa pamilya Yu. Alam mo ba? Bakit mo ako pinipigilan? Bakit? Ang mga magulang mo. Sila ang pumatay sa pamilya Yu. Anong sinasabi mo? Nang malaman ko na hindi kasi Yu Zai Yu. Pumunta ako sa inyong bayan para mag-imbestiga at natuklasan ko na ang mga magulang mo ay hindi namatay sa aksidente. Hindi. At may kaugnayan siya kay Yu. Tunay na. Sa halip na pumunta ka sa akin, nalaman ko na nakakapagbigay ako sa iyo, dala mo ako upang malutas ang iyong kasal. Ipakita mo akong magandang mata. Si Song Shi-wei. Gamitin mo ako. Ako ay ang pinakamahusay na kutsilyo mo laban sa pamilya ni Yu. Ang pinakamahusay mong sandata laban sa kanila. Nais kong makita si Slow ate. Nais kong malaman ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Iyahin, pakiusap, sabihin mo sa akin, paano talaga namatay ang mga magulang ko? Labing-limang taon na ang nakalipas. Ang pamilya Yu ay nagdisenyo ng ama at ina, at muling nagpadala ng tao para agawin ka. Uuhu. Nang matagpuan kita, napagtanto kong hindi mo na naaalala, nung nakaraan na iyon, sa simula. Sa tingin ko ayos na rin ito, malakas ang pamilya ni Yu. Hindi kayo at ako kayang labanan. Basta't ang aming binibini, malaya at masaya na mabuhay. Sapat na iyon. Ngayon, dahil alam mo na, dapat mong ingatan ang pagsisikap ng ginang, para sa Ginoo. At sa ginang, maghay ganti. Pei Yanjuan. Magsisimula na akong gamitin ka. Bukas ang puso at isipan. Ang marangal na pinuno ng Pei pamilya ay nakipag-ugnayan sa isang walang pangalan na impostor. Walang anumang benepisyo para sa Pei.
Tinututulan ko ito. Ang tiyuhin ay palaging nagsasalita tungkol sa mga interes sa negosyo. Bakit ngayon para kay Song Shiwei? Naging ganito kapadalos-dalo. Sino ang nagsabi na siya'y walang pangalan? Siya ay anak ng pamilya Yu. Tiyo, huwag nang mag-imbento. Ngayon, buong Eugene ay ganito. Alam na natin, yung babae sa kasal. Talaga ang tunay na anak ni Yu Jia, Yu Cheng. Sabi ni President A ay tama. Song Shiwei, ako ang anak na babae ng Yu Jia. Yu Cheng. Malaki ang loob mo ah. Pangulo, mula pagkabata, hindi maganda ang kalusugan ni Shiyu. Walang magawa kundi maghanap ng taong gumanap na papel. Tungkol kay Song Shiwei, sisiguraduhin kung maayos siyang matatapos. Mayroon akong ilang bagay na kailangan mong gawin. Pangulo, inyong utos. Nais ko na si Song Shiwei ay ang nakatatandang dalaga ng pamilya Yu. Hindi magbabago. Yu Cheng. Anong ibig mong sabihin? Ito ay personal na bagay ng pamilya ko. Hindi na natin ito pag-uusapan ng detalyado. Si Song Shiwei ay anak-anak ng pamilya ko. Ito ay totoo. Hindi magbabago iyon. Pero ang aking anak na si Yu Zaiyu ay magkasalihan sa anak ng Ginoong Pei na si Pei Yash. Pagkasalang, at magtago kami sa bahay ni Pei. Ano? Hindi ko ito kayang tanggapin. Ang kasal ay tungkol sa dalawang pamilya. Saan ka nang gagaling na maaari kang magsalita? Mag-sit down ka. Ginoong Pei, sa tingin mo, lalong sumasaya ang kaligayahan. Magandang balita. Dahil gusto ninyong ilagay siya dito, hayaan ko siyang mas lalong magwala. Song Shiwei, ikaw, babae, nandito ka na naman sa panlilinlang. Ngayon ay nakatira na ako sa bahay ng Pei. Malalaman mo kung sino talaga ang Pei, tunay na may bahay. Ikaw lang ang may gustong makuha ang posisyong ito. Naisip ko sanang aalis na. Pinilit ako ni Pei Yanchuan gamit ang lahat ng paraan, at dinala niya ako pabalik. Pero, maaari ko rin sabihin sa'yo, bakit espesyal siya sa akin. Laging gusto ng lalaki na alagaan, yung mas mahina kaysa sa kanya. Kailangan mo lang, ipakita sa kanya ang iyong kahinaan. Maaari mong gawin siya ay nakilala ka, maaari mong inunsad ang kanyang pag-aalaga. Bakit ako dapat ipagtiwala sa iyo? Dahil basta't gusto niya sa'yo. Maaari akong makuha muli ang malaya ko. Ganito kaagad. Aalisin mo na ako. Pwede bang ipagalis ako? Hindi ba nakakatambos iyon sa iyong desisyon? Gusto mo ba? Satisfy mo na ba ang sagot? Pinagbigyan mo na ako. Ang halat kong sobrang magaling ko sa pagsasayaw ng boses. Pinaalalahanan ka pa bang isipin ng ibang lalaki? Naisip ko kung paano ko maibigay ang isang malaking regalo sa iyo. Ache, hindi ba't nangako ka sa akin na basta't sumama ako sa iyo, responsable ka sa gastusin sa aking ina? Sapat na ang ibinigay ko na sa iyo dati. Huwag ka nang magbalik pa sa akin. Che, pakiusap, huwag ka na. Maaaring hindi na ako babalik sa iyo. Pero ang nanay ko, siya, talagang hindi na kaya pa. Pakiusap, huwag ka na. Che. Ngayon ay kasama mo ang tito ko. Wala ka nang paki sa akin, di ba? Ngayon, ako ang mas nakatatanda sa'yo. Maging magalang ka naman. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa design meeting para sa unang draft. Unang draft. Kailan si Song Shiwei magiging marunong dito? Song Shiwei. Nakakabahala ang buhay ko. Sana hindi ka nang gagantimpala. Song Shiwei. Pumayag kang mamatay. Shiwei. Pei Yanchuan. Seryoso ba ang sugat? Nakakuha na siya ng gamot para sa lagnat. Madyay gising na siya mamaya. Shiwei. Huwag kang aalis sa akin. Yakapin mo ako. Talaga akong mabuti. Pei Yanchuan. Nandito ako.
Pala, ganoon talaga ang buhay ni Ginoong ito. Sa loob ng maraming taon, mula pa sa bata, ginuguhit siya parang isang tagapagmana. Mula pa noong batang-bata, masyadong mahigpit ang Ginoo, malupit ang ginang. Kaya, naging malamig ang kanyang ugali. Nang pumanaw ang dalawa, ang buong Pei pamilya ay nakatingin ng masama sa Ginoo. Hindi naglakas loob ang Ginoo na magpabeya. Mayroon kang naging bahagi, nagiging masaya ang Ginoong ito. Pei Yanchuan. Anong gagawin kita? Song Shiwei. Bakit lagi kang may kapalaran? Bakit ka kasi nagmumura? Ngayon, ako'y naghihintay ngunit para sa iyo. Hintayin mo ako. Yung pera na gusto mong makuha sa lalaki, kaya ko ring ibigay sa'yo. Huwag ka namang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Swerte mo talaga. Hindi mo kailangang gawin kahit ano, para makuha ang lahat ng gusto ko. Pero ako, iba ako. Kailangan ko lang magpakatanga, para mapasaya ang mga taong nagmamayari sa akin. Alam kong wala kang respeto sa akin, pero kailangan kong umasa sa sarili ko. Hindi ko kailanman binawasan ang halaga mo. Pero sa buhay, hindi lang tayo dapat umasa sa sarili natin. Anong ibig mong sabihin? Paggamit ng lakas, kooperasyon, upang gamitin natin ang lahat para sa atin. Ito ang napakalaking desisyon ng isang marunong. Anong gusto mo? Gusto kong maging iyod ka. Aking mata habang ako'y kasama si Peiyash. Hindi ka pa gumagaling sa sugat mo. Bakit nandito ka na? Hindi kita mapalampas. Dito ako para sunduin ka pa uwi. Pasensya na, hindi ko inakalang si Lin Jingyi ay magiging ganito ka-impulsive. Kung gayon, piliin mo ang aking kutsilyo. Huwag kang matakot. Gawin mo ng buong puso. Kapatid na Chuan, uminom ako ng sobra. Pwede mo bang isama ako pa uwi sa kwarto? Ipapaalam ko si Pei Yishe, may nagpadala para sunduin ka. Isang babae siya, hindi ligtas dito, baka ako na lang ang tumulong sa kanya. Ganyan ka, hindi mo siya maloloko. Hindi mo siya maloloko ganyan. Hindi ba't ikaw ang nagutos na magpanggap akong mahina? Umupo si Pei Yanchuan sa posisyong ito. Itong maliit na gulo. Paano ito makakaakit sa kanya? Kaya ano sa tingin mo? Ano ang dapat kong gawin? Bayanin na Negang iligtas ng dalaga. Ihandog ang sarili. Kailangan mong lumikha ng kaunting krisis. Kailangan niyang mapansin ka. Noong panahong iyon. Krisis. Ang dinala mong palabas ay naganap na. Bitawan mo ako. Tumulong ka na, bilis. Dapat ay para sa pinakaangkop na manonood. Tingnan mo. Sumigaw ka na para sa malog. Ha, ikawal mo. Sulong. Ha. Ikaw ay babae. Ikaw ang tumangkis sa aking anak. Tama ba? Nasaan siya? Mali. Ang anak mong babae ang nagbihag sa sarili niya. Hindi naman baliw ang anak ko. Bakit may gagawin yun? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano bang gusto kong gawin? Nasa iyo ang pagpili. Gusto kong gamitin mo ang bahagi ng pamilya niyo para sa kaligtasan ng iyong anak. Kung hindi, maaaring maging totoo ang pagdukot na ito. Bakit ako dapat maniwala sa iyo? Sige, dalhin kita para makita. Tignan mo ang iyong anak na babae. Naging ano siya? Ikaw. Shiyu, ano ang nangyari sa iyo? Hindi ba sila nakagawa ng masama sa iyo? Paano ka pumunta rito? Kuya Yanchuan, nasaan ka na? Ay naku, anong kalokohan ang sinasabi mo? Umuwi na agad kasama si mama. Huminto ka, huwag mong sirain ang plano ko. Hayaan mong si Kuya Chuan ang pumunta. Ano? Ano kaya? Ito lahat ay gawa mo lang. Tama siya. Para lamang siyang nainggatan ni galing na. Tignan ako. Ikaw, tanga. Song Shiwei, nangako siyang lokohin ka. Alam mo ba, ginagamit ka niya.
Para labanan ako at ang tatay mo. Maaari bang magising ka? Ano ang masama sa pakikitungo sa inyo? Wala namang kinalaman sa akin. Wala namang kinalaman sa akin. Kung hindi ninyo ako pinadala sa ibang bansa para magpagaling, hindi sana pumasok si Song Shiwei. Ngayon, nagsusumikap ako para sa aking kaligayahan. Ikaw. Talagang isang magandang palabas. Gusto kong dalhin si Zaiyu pabalik sa bahay ni Yu. Si Yu Cheng ang nagsugo sa kanya dito. Hindi lang niya ginawa iyon para makipag-ugnayan sa pamilya Pei. Sa sobrang pagsisikap niya, naisip ko na si Yu Cheng. Sasabihin pa niyang maganda siya, Song Shiwei. Ngayon, siya ay nagdidirehe at nag-aaktong mag-isa. Pero kung darating ang araw na talagang ipagpapalit niya ang buhay niya para kay Peituan, sabihin mo, willing ba siya? Tama ka ba? Sinabi ko na. Ang desisyon sa iyo. Sinabi ko na. Ang desisyon sa iyo. Buksan ninyo ang pinto. Ilabas ninyo ako. Ilabas ninyo ako. Buksan ninyo ngayon. Si Song Shiwei, yung babae. Ginawa ang ganito kay Shiyu. Ginoong Yu. Hindi na tayo pwedeng magpabeya. Gusto niya ng bahagi, di ba? Ibigay mo sa kanya. Anong sinabi mo? Gusto mong ibigay ang bahagi, ang batang babae na iyon. Nabigo ka. Tanga ka. Iniutos mong ibigay mo sa kanya, isang palsong dokumento ng pagpapahintulot. Sa dokumentong iyon, ilagay mo ang gamot na makakapagsirang paningin sa kanya. Pagkatapos ay, haha. Kuya, matanda na ako ngayon. Bakit pa ako magdiriwang ng karawan? Sige na nga. Tita Zhu, pinag-ipunan mo ang lahat ng ito para sa akin. Kung ganito lang ang pasasalamat mo, kung hindi mo ito tatanggapin, magsisikip ang aking loob. Lumaki na ang dalaga. Naisip mo na. Pagkalipas ng 30 minuto, magkikita tayo sa takip siling. Kaya madali akong nabigyan ng authorization ng shares ni Yu Cheng. Siya ang anak natin parehong. Anong kahit nang dito ng mga shares na to? Anong kahit yan? Buksan mo na lang. Ha? Nagawa ko na ang cake. Magpunta na ako. Ikaw, hindi mo ba ito buksan at tingnan? Hindi mo ba sinabi na si Liu Zaiyu ay anak ninyo? Bakit ako magdududa sa puso ng mga magulang? May napansin ka ba? Hello, Tatay Yu. Yunong na yan. Ikaw ay umuwi na. Nawala si Zaiyu, ha? Tita Zhu. Tita Zhu. Saan siya? Bumaba siya. Dadaling kita para hanapin siya. Song Shiwei. Ikaw, babae, lumabas ka dito, Song Shiwei. Saan pumunta si Shui? Tita Zhu. 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 Ano ang nangyari? Tita Zhu. Tita Zhu. Tumawag ka na ng ambulansya. Tita Zhu. Tita Zhu. Doktor, kamusta na siya? Pasensya na, ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Wei.
Pei Yanchuan. Ihatid si Tia Zhu pa uwi. Sige. Hindi pa nga nag-iilaw ng kandila eh. Alam ko. Tia Zhu. Tia Zhu. Tama ka na. Tiyak na papalit si Yushiyu sa'yo para dumalo sa kasal. Lahat ng tao sa Yu family ay pupunta sa kasal at saka ka makakatakas. Tia Zhu, salamat sa tulong mo. Malakas ang background ng pamilya Yu. Hindi ito kayang labanan ng kahit sino, basta't ang ating ginang ay mabuhay ng malaya at masaya. Sapat na iyon. Ginang, nasa ganito na akong edad, ano pang kaarawan ng pagdiriwang? Sige na nga. Tia Zhu, ang dami mong naitulong sa akin, itong munting pasalubong. Kung hindi mo tatanggapin ito, nagalit ako ngunit lumalaki na ang dalaga. Maligayang kaarawan sa iyo. Song Shiwei. Ako rin naranasan ng sakit. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Snow ate. Hindi. Si Yung Jia ang nagkaroon ng balak na baguhin ang dokumento ng ari-arian, kaya naging sanhi ito ng aksidente. Hindi ka kailangan ito. Ikaw ay hindi rin naman gustong mangyari iyon. Sapagkat mula noong ako'y inabuso at dinala sa bahay ni Yung, palaging dahil sa aking paglaban, pinapagkainan ako. Mas madalas akong nasasaktan. Huwag mong pahirapan siya. Kailangan pa niyang dugo kay Zuyu para gamot. Dahil puno ng surveillance ang tahanan ng Yu, hindi makapagpakita ng kabutihan sa akin si Snowan. Tanging sa madilim na silid na walang surveillance, doon lamang kami nagkakaroon ng pagkakataong huminga. Para kami, mga daga sa kanal. Anong karapatan ng mga taong iyon? Sino ang gusto mong simulan muna? Basta't sapat na mahina, maaaring magpasiklab ng protection ni Kuya Chuan, si Yu Zaiyu, ang tanga na iyon. Sinabi kong gusto mo, ng mahihinang babae, talaga namang naniwala siya, haha. Song Shiwei, ikaw na babae, lumayo ka na. Sino ang nagpasok sa'yo? Umalis ka na. Kuya Yanchuan, palagi kanyang niloloko, hindi kanya mahal talaga. Manatili ka sa tabi ko, ginamit ka lang niya. Ako lang ang nagsinungaling sa'yo, akala ko ang tanga mo. Naniwala ka pa rin, gaya ni Up na mabuti. Hindi pa ako makalipat. Bakit ka aalis? Ikaw, oh, tama na. Ito ay ibinigay sa akin ng mga magulang ko, sulat ng autorisasyon sa bahagi, hulaan mo. Bakit nila ako binigyan nito? Dahil mula pa sa simula, itinuring nila akong, ituring mo na lang akong, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Yu ang tanging tagapagana ng pamilyang Yu, at hindi umaasa. Nagpapahiwatig ka ng pag-asa dito, walang silbi at may sakit na nilalang. Malusog na katawan. Karapatan sa mana ng pamilya Yu, pati na ang pinakamamahal mo na si Pei Chuan. Lahat ito ay akin. Ikaw, babae, ibalik mo sa akin ang aking mga bagay. Maniwala ka ba? Mamaya darating na si Mama, at kakampi rin siya sa akin. Dalhin kita pabalik sa pamilya Yu. Shiyu. Song Shiwei. Tara, sama ka kay Mama pauwi. Tara. Ayaw kong umalis, Kuya Chuan. Bitawan mo ako, pupunta ako kay Kuya Chuan. Yushiyu, huwag ka nang magkalat. Gumagawa lang ako para sa ikabubuti mo. Bumusina ka, susuportahan mo pa rin si Song Shiwei. Hindi ka karapat-dapat na maging nanay ko. Susuportahan mo pa rin si Song Shiwei. Hindi ka karapat-dapat na maging nanay ko. Zaiyu. Pasensya na po. Hindi po talaga akong intensyon na gawin yun. Bang, pakiusap. Huwag mo akong tatakan. Mag-iwan ka na lang ng akin. Natakan mo ako. Zaiyu, lumayo. Kalma ka lang. Shiyu. Shiyu.
Shiyu. Shiyu. Shiyu. Shiyu. Shiyu. May tao ba? Zaiyu. Gising ka na. Zaiyu. Gaya ni A na sobrang mabuti. Hindi pa nga ako nakakapagpigil. Bakit siya alis? Sasamahan kita pumunta. Ang matinding pagdurugo ng iyong anak na babae ay huminto na. Ngunit dahil sa malaki, pagdurugo at iba pang mga dahilan, ang kondisyon ng leukemia ng iyong anak na babae ay bumalik at lumalala. Kailangan niyang sumailalim sa operasyon sa kidney. Sandali. Si Zaiyu ay nagkaroon muli ng relapse sa sakit niya. Kailangan niyang magpalit ng bato. Dali, sabihin mo sa doktor, ang datos mo at niya. Magkatugma, sang-ayon kang magpalit ng bato para sa kanya. Pakitingnan mong mabuti. Hindi na ako yung dating pinapaniwala ninyo. Isang kaawa-awang nilalang na kontrolado. Ako ang ginhawa ng pamilya Pei. Ano? Paano kita masusundan kung katubos ka? Paano mo ako katubos? Magtiis ka, magtiis ka. Noong nakaraang taon, ang mga magulang ko, hindi ka pumayag na dalhin mo ako. Nakiusap ka rin sa akin noon, di ba? Alam mo na lahat, syempre alam ko. Noon. Para sa sarili ninyong, pansariling kapakanan, sinunog ninyo ang mga magulang ko, pinasok pa si Sloan sa mental hospital. Gusto ko sanang, wasakin ang mga buto ninyo. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, agad na makipagpulong sa media kasama si Yu Cheng. Aminin ang mga ginawa ninyo, at pagkatapos ay sumuko sa pulis. Kung hindi, wala nang pag-asa ang anak nyo. Ang anak ko. Ang anak ko talaga. Anong gagawin ko? Ang anak ko. Saan tayo pupunta? Malalaman mo pagdating natin. Nagpadala ako ng isang espesyal na tao. Nag-repair kita sa nanay mo, sa sinulid na niya. Pagkatapos magpatansik ang lahat ng bagay, sisimulan ko ito sa pangalan mo. Para makita ng higit pa ang gawa ng iyong nanay. Ngunit may hangin ng araw. Sa hangin ng araw. Ito ang regalo ng iyong ina. Na iniwan para sa iyo. Ito ay mga sunflower. Napakatalino ng Ginoo. Ginoo. Dapat mong alalahanin. Sa anumang oras. Kahit paano, dapat ganyan ka tulad ng isang siguro-guro, kahit na nasa dilim ka. Dapat ang iyong puso ay patungo sa liwanag. Ano man ang mangyari, huwag mo pong ipagbigay ang pag-asang mabuhay. Pag-asa na mabuhay pa. Oo. Salamat. Pei Jinchuan. Nasa Villa ako. Nagpitrang kaso ng maraming sunflower. Sa susunod na taon, palagi ako sasama sa iyo para humanga sa mga bulaklak, okay? Nasa pamilya ng Yu ako ng 20 taon. Matagal nang nakalimutan kung paano makipag-usap ng taos-puso. Ang gusto mo, hindi ko kayang ibigay. Pasensya na. Kaunti lang. Kaunting-kaunti lang ay sapat na. Kailangan mo lang ibigay sa akin ang kaunting pagmamahal. Pakiusap. Ikaw ay baliw. Kung sasabihin sa media, ang lahat ng ginawa natin. Kala mo may pag-asa pa tayo. Kung hindi susunod sa mga hinihiling ni Song Shiwei, hindi siya papayag. Palitan ng kidney si Shiyu. Napakalaki ng mundo. Hindi ako naniniwala na tanging ang atay ng batang iyon ang magagamit. Kung gugugon ng oras sa paghahanap, tiyak na makakahanap. Yu Cheng, may konsensya ka pa ba? Si Zaiyu ay tunay mong anak. Tinitingnan mo lang siya na nagdurusa. Ginawa ko na ang dapat kong gawin. Ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin? Kung hindi mo siya pinapabayaan araw-araw, hindi siya magiging ganyan sa atin. Nagdudulot ba ng ganitong malaking problema? Sinasabi ko sa iyo. Kung hindi pa siya makikinig, magsisilang ako ng bagong anak para magmana sa negosyo ng pamilya Yu. Nasa panaginip ka lang.
Noong una, ginawa ko ito upang pigilan kang magkalat ng gulo, mag-iwan ng illegitimate na anak, matagal ko nang nilagyan ka ng gamot, para mawalan ka ng kakayahang magkaanak. Sa buhay mong ito, ikaw lang ang may anak na si Zayu. Ano? Ikaw na mapaminsalang babae. Cheng Yun. Cheng Yun. Cheng Yun. Tama ba? Ibibigay mo ang bahagi ni Yu sa'yo, sa kakasisang-ayon, sa lahat ng hinihiling ko. Ano ang kailangan kong gawin para sa'yo? Gusto kong mamatay si Song Shihui. Ngayon ng alas 3:15 ng hapon, Ginang, presidente ng SK, pumanaw si Lin Chen-yun sa bahay. Ang pagkamatay ni Lin Chen-yun, siguradong may kaugnayan kay Yu Cheng. Kailangan kong maghanap ng ebidensya. Gusto niyo akong sundan? Sabihin niyo pag nahabol niyo na. Nasa ang lugar na kaya? Punong General, si Miss Song, nalaglag sa ilog. Ano? Magandang araw po, ang numerong inyong tinawagan ay naka-off. Nasaan na ba talaga? Pangulo, si MS Song, nahulog sa ilog. Ano? Nakuha na. Vice Pangulo, sabi ng rescue team, na ang sasakyan ni MS Song ay tinamaan ng malakas na impact at ang loob nito ay nawasak. Ang pagkakataon ng tao na makaligtas ay halos zero. At si Song Shihui, nahanap na ba? Yak ang Pauline. Pangulo, kalma lang. Kalma. Bakit kayo nandito? Anong ginagawa nyo? Bakit nakatingin lang kayo sa akin? Maghanap kayo. Kahit sa puwang na pasukan, kuhain mo pa rin sa akin. Si Song Shihui. Saan ka? Ikaw ang gumawa nito. Naipilit kitang mabagsik sa ilog, at ipinagkakaila kita dito. Si Song Shihui. Ito lang pala ang iniisip mo sa akin. Kung hindi ako dito, malamang patay na lang kita sa dagat. Tulungan mo akong tapusin si Song Shiming. 1,000,000 piso ko na ipagbibigay sa iyo. Sige na. Paano ka makakabayaran sa akin? Paano ko ba kayo mapapabayaran? Kumikit sa akin. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Hindi rin ako karapat-dapat. Sino ba ang karapat-dapat? Si Pei Yanchuan ba? Ah, sige. Ilang beses ka na niyang natulong. Ikaw na nga'y babae. Sobrang dami, hindi ko na matatawag. Alam mo kung bakit hindi ka kasing galing ni Pei Yanchuan, dahil ang alam mo lang gawin ay mga api ng babae. Wala kang alam kahit ano. Hindi ka man lang makakatapat sa buhok ni Pei Yanchuan, kahit isang hibla. Si Song Shihui.
Gusto kong buksan mo ang iyong mga mata. Tumingin ng mabuti. Tumingin ng mabuti. Pei Yanchuan, paano ko siya pinagsakluban? Kailangan kong maghanap ng paraan para makontak si Pei Chuan. Pangulo. Song Shiwei. Maghintay ka muna. Sige na, pananaylilan mo ang Pangulo. Ha? Song Shiwei. Nag-inject na ng tranquilizer. Wala nang ibang malaking problema. Kung meron pa, tingnan mo ako. Pakiusap. Sumunod ka sa akin. Pinatay ang isang babae. Hindi lang nakakuha ng bahagi, kundi pinabagsak din si Pei Chuan. Ha ha ha. Tatay. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para pabagsakin si Pei Chuan. Ano ang plano mo? Ano ang gusto mong gawin? Maglalabas tayo ng maling balita, sabihin nating hindi namatay si Song Shiwei, at pagkatapos ay hayaan si Pei Chuan, na sundan ng balita para mag-imbestiga. Sa huli, hulihin natin siya sa sarili niyang trapiko. Sige. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Ang langit ni Pei. Magbabago na. Shiwei. Shiwei, huwag umalis. Shiwei, si Shiwei. Kumain ka ng kaunti, Ginoo. Wala pa bang balita tungkol sa kanya? Huwag mo akong piliting magtanong ulit, may nagutos akong alamin. Si Ginang. Song ay nailigtas nung araw na iyon. Ngayon ay nasa mga bahay ng mga bumalik sa bayan. Ginoo, nagpadala na ako ng tao para suriin. Ikaw pa rin. Hindi alintana kung nasaan siya. Pupuntahan ko siya ng personal. Ginoo. Pei Chuan. Gagawin kong hindi ka makabalik. Pei Chuan. Gagamitin na kita. Pwede bang magtanong, Ginoong Pei, tungkol sa insidente? May kinalaman ba ito sa pulong ng mga aksyonaryo sa susunod na linggo? Ngayon ang Pei Group, walang pinuno ang grupo. Ang posisyon ng Pangulo ay pansamantalang iyubang sakupin. Hanggang matapos ang pagpupulong ng mga shareholder, ang Pei ay tutugan. Sa mga isyong ito isa-isa. May magandang balita akong sasabihin sa'yo, namatay si Pei Yanchuan. Ito ang damit na suot niya bago mamatay. Haha. Hahaha. Magandang namatay siya. Hindi ka kagalit. Bakit ako magiging galit? Ang tinitingnan ko ay ang kanyang kapangyarihan, hindi naman siya bilang tao. Kung mamatay siya, hindi na ako kailangang magpapasasa, matandang lalaki na. Hindi ko akalain na magaling ka rin pala. Dati, hindi ko pinansin na makipagtalo sa kanya, sa mundong ito. Basta't gusto ko ito. Walang hindi ko makakamtan. Ngayon alam ko na kung sino ang para sa akin. H. Magsimula tayo ulit. Ang ibig kong sabihin ay, magsimula muna tayo sa pagpapalalim ng damdamin. Damhin. Magkakaroon ka na lang ng tulong. Sa iyong posisyon. Anong klase ng babae ang gusto mo? Wala. Ngunit nakamit mo ba ang puso ng tao? Isang tunay na lalaki na may kakayahang hahawak ng katawan ng babae. Ayos. Sige, samahan kita maglaro, H. Itong suot ko, matagal ko nang sinuot, kailangan kong maligo, at magpalit ng malinis na damit. Di ba't napagkasunduan natin? Dahan-dahan lang ba? Hanapan mo ako ng mapagkakatiwalaang babae.
Sige. Hintayin mo ako. Pei Yanchuan. Gusto kong personal na mag-higanti para sa'yo. Lahat ng bayad sa gamot ng nanay mo, bayad ko na lahat. Hindi mo na ba kailangan ako? Ito lang ang bayad sa pabulong. Sama ka sa akin. Wait. 8. Paano siya buhay pa? Anong ibig mong sabihin na dinala kita rito? Nais mong bigyan siya ng gusto. Pinagbigyan kita ng tiwala na babae. Bakit mo siya dinala rito? Hindi mo pa ba siya nalilimutan? Ngayon, lahat ay nakatutok sa Pamilya Pei. Walang magagamit sa loob ng bahay. Sa panahong ito, magtiis ka na muna. Sa panahong ito, alagaan mo si Weiwei ng mabuti. Kung may mangyaring mali, hindi ko masisiguro. Baka may mangyari sa nanay mo. Tulungan mo akong makatakas. Tulungan mo akong makatakas. Ang pera sa card na ito ay sapat para sa nanay mo, para sa susunod na paggamot. Ano ang kailangan kong gawin para makatulong sa iyo? Kailangan mong panatilihin si Peihish na kalmado. Huwag siyang magsawa sa iyo. Kapag dumating na ang tamang panahon, ako na ang lalapit sa iyo. Wait. Noong una, may pagkukulang ako sa iyo. Ngayon, babawiin ko lahat. Ito ang unang date natin. Kapag naging may-ari na ako ng Pei family, bibigyan kita ng mas maganda, H. Naniniwala ako sa iyo, pero hindi ako mahilig sa rosas. Sana sa susunod, mas maayos mong mapaghahanda. At ano ang gusto mong gawin? Ganito ang mga tanong. Kung ako ang magsasabi nito, wala na itong halaga. Noong una kitang binigyan ng mga rosas, hindi ba't nagustuhan mo yon? Bakit ngayon kay kanya, hindi mo na gusto? Pinapahanap mo ako para alagaan siya, napapagalit na ako. Ngayon pa hihikayatin pa ako magbigay ng payo, tulungan mo akong hikayatin siya. H. Anong ginagawa kita? Binayaran mo ako, ang gagawa mo ako ng lahat, bakit ka pa kumakatawan? Nakikita ko sa sketch, maraming sunflower. Siguradong gusto niya ito. Sampagita. Pangulo. Ibinibigay. Pangulo, habang kayo ay nakababalima, si Pei Tianming kasama ang ibang mga stockholder, pumahanda na sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng bagong general meeting, para pumili ng bagong presidente. Ilagay mo ang listahan ng mga sumusuporta kay Pei Yichen. Agad mong ayusin at ibigay sa akin. Oo, may iba pa bang balita tungkol sa Pamilya Pei? Simula nung nangyari sa inyo, hindi na bumalik si Pei Xiao sa Pamilya Pei. Sa halip, nakatira siya sa isang bilya na nakapangalan sa kanya. Sa mga pasok at labas, iisa lang ang nakikita nilang babae. At iba pa, ngayong araw, biglang nagpadala ng tao si Pei Xiao para bumili ng maraming sunflower papunta sa kanyang bilya. Anong sinabi mo? Sunflower. Nasa bilya ako. Nagtanim ako ng malawak na hanay ng sunflower sa susunod na taon. Ako ay magpapakita sa iyo para magtanim ng bulaklak. Okay, Presidente. Agad mong ipadala ang tao para sundan si Pei Yichen. Kapag may balita, agaran mo akong ipaalam. Oo.
Sa pagkakataong ito, nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Ang mga magulang ko ay pinagdilim ang aking mga mata upang pigilan akong tumakas. Nais mong gamutin ang aking mga mata. Hindi ba takot mo na babagsak ako at lalakad na lang? Sige, subukan mo akong tumakbo, kahit saan ka magpunta. Dudulog kita pabalik. Pei Jinchuan. Kung buhay ka pa, sumunod ka sa direksyon ng mga bulaklak, dumating ka at hanapin ako. Pangulo. Kamusta? May balita ba? Hindi pinayagan ni Ginoong Pei na pumasok ang mga nagdadala ng bulaklak sa villa. Sa halip ay pinasok ng mga gwardya na nasa pintuan ng mga bulaklak. Parang may mga itinatago sa villa, mga bagay na hindi pwedeng malaman ng iba. Maghanda ng sasakyan. Ako mismo ang bibisita, Chairman. Sila ay sasama sa akin. Maghihintay sa paligid ng villa. MM. Pei Xiao, dumating na ang presidente. Ano? Kanina, si Pei Ying, nagpadala ng 2 bodyguard, nakatayo sa pintuan ng silin. Mukhang may dumating na bisita sa villa. Anong dakilang tao? Dakilang tao. Siya nga pala ang dumating ay si Pei Tianming. Paano pa? Pei Yanchuan. Talagang may mabuti pang buhay ang pinsan ko. Nagdusa siya ng sobra-sobra, at ganito na lang matapos. Kuya. Bumangon ka lang tapos humihinto ka sa akin. May importante kang gawin. Ang kasal mo kay Yu Shiyu. Dapat narinig na. Ito ang bagay ko at ng pamilya niya. Hindi na kailangan mong ipag-isipan iyon. Kuya, narinig kong hindi ka lumabas ngunit nakakababa ng pintuan. Mayroon pang isang malaking batch ng mga sunflower. Mukhang nagiging seryoso ka na kamakailan. Kailangan mong personal na mag-ayos ng kasal ni Yu Zaiyu. Ito ang listahan ng mga bisita para sa kasal. Nandyan ang pamilya ng Pei, mga pamilyang dapat makipag-ugnayan. Tiyo. Tito, tama ka. Dapat nang talakayin ang kasunduan sa pagitan namin at ng pamilya Yu. Sa mga tiyak na detalye, hintayin mo akong matapos bago kita kausapin, Tiyo. Tiyo. Ang katawan mo ay nasa mabuting kalagayan. Bumalik ka na at magpahinga. Hindi talaga namatay si Weiwei. Sige. Huwag mo akong biguin. Bagong kasal. Buksan mo na ang pinto. Nawalan ng malay si Song Shiwei. Walang pahintulot ni Pei Xiao. Hindi namin bubuksan ang pinto. Kung may anomalous na mangyari sa kanya, pwede mo bang magpatubo? Anong gagawin natin? Siguradong darating si Pei Yash kung marinig niya ang tunog. Pagdating niya, gamitin mo ang hairpin upang salain ang pwesto ng pinto at pumunta ka na. Ang ating pagtutulungan, tapos na dito. Anong ibig sabihin ng tapos na dito? Ano ang gagawin mo? Lin Jie. Naway maging matatag ka sa hinaharap at mataas ang lipad. Laging magbukas para sa sarili mong pag-unlad. Anong nangyayari doon? Napapayat si Miss Song doon. Wala kaming pinahirang pumasok, kaya't hindi kami nagbukas ng pinto. Saan ka pa nakayuko? Mag-isip-isip ka na lang agad ng doktor. Oo. Anong nangyayari dito? Hindi kita sinabihan na. Alagaan mo siya ng maayos. Diba? Hindi ko alam. Kanina lang si Miss Song ay maayos pa, pero sa susunod na segundo, nahimatay na yung bodyguard sa pintuan. Hindi rin kami pinapapasok, wala akong magagawa. Labas ka at tingnan mo, yung doktor na pinahanap ko, nakita na ba? Sige. H. Wait. Bakit bigla akong nahimatay? Ito ang amoy ni Page 1. Hindi siya namatay. Ako. Anong sinabi mo? Sampung taon akong nakulong ng pamilyang Liu, pero hindi nila ako naitago. Gusto mo pa bang itago ako? Song Shihui. Pei Yanchuan. Pei Yanchuan. Song Shihui.
So, palagi mo lang akong niloloko. Ano ba talaga ang maganda sa kanya? Kaya mo siyang ipaglaban ng todo-todo. Gusto mong makabalik sa kanya. Hey Yash, ikaw ay kailangan mong mapuslan siya ngayon. Mayroon pa tayong lugar para mag-usap. Hanggang saan tayo naging ganito? O ikaw ang mamatay o ako? Ano pa bang magandang usapan? Sige na. Gusto mong buhayin siya. Kaya gagamitin mo ang iyong buhay bilang kapalit. Oy, doktor. Anak ko. Kumusta ang anak ko? Sa ngayon, naiwasan niya ang panganib sa buhay. Pero, makakagising pa kaya siya sa hinaharap? Kailangan pa rin tingnan ang kanyang kamalayan sa survival. Ang ibig mo sabihin, ay magiging gulang ang anak ko. Nakatanggap na siya ng nararapat na parusa. Ngayon, panahon na para kay Yu Cheng. Si Song Shiwei ay buhay pa pala. Ngayon, ang tanging tao na makakalaban kay Page 1 ay si Pei Yish, na hindi rin alam ang kapalaran. Kung mananatili ako sa Eugene, tiyak na pagbabayaran ako ng Pei family ng maraming problema sa hinaharap. Tatay, bakit ka nandito? Nagugulat ka ba? Hindi ako namatay tulad ng nanay. Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. May tao tayong tinawagan. Parating na sila, ulat sa otopsiya ni Ling Chen yun. Siya ay nasugatan ng metal, nagsuka siya ng labis na dugo, hindi siya namatay sa sakit. Ikaw. Paano ninyo nakuha ang ulat ng autopsy? Siyempre, ako ang unang, nag-cremation, di ba? Nagtagal ako sa tahanan ng yun ng maraming taon. Mas malinaw akong naiintindihan, kaysa ang susunod na hakbang mo, kaya't handa na kami mula ngayon. Ilalagay namin ang ulat ng pagsusuri sa pulis. At lalabas ang iyong pagpatay kay Lin Chen yun. Mapapansin din tayo, ikaw ang magpapalabas ng iyong krimen. O kaya, ilalantad na lang natin ito ng open. Ikaw ang nagpasya. Song Shiwei, ako ang tumama sa iyo. Baka noon, hindi na dapat akong dalhin ka sa pamilya ng Yu. Si Yu Cheng ay patay na. Si Lin Chen yun ay patay na rin. Pinatay siya ng iyong tatay. Galala ka lang. Hahanapan kita ng pinakamahusay na medical na pangangalaga para mabuhay ka araw-araw sa sakit at pagsisisi. Aking aanyayahan ng pinakamahusay na abogado para depensahan si Lin Jingyi upang makamit ang pagbabawas ng sentensya para sa kanya. Salamat sa iyo. Ano ang plano mo sa susunod? Hindi ko alam. Sa nakaraang 20 taon, namuhay ako para kay Yu Zaiyu. Mula nang umalis ako sa pamilya Yu, namuhay ako para sa mga magulang ko. Parang ako. Hindi pa talaga akong nabubuhay para sa sarili ko. Minsan lang ako mabubuhay para sa sarili ko. Mula ngayon, ikaw ay malaya. Walang makakapigil sa'yo. Ano man ang gusto mong gawin. Saan ka man pumunta, nandito ako para sa'yo. Hindi. Hindi. May sarili kang plano sa buhay. Ayaw ko. Isakripisyo mo ang iyong kalayaan, para lamang sa aking kalayaan. Ito ay hindi sakripisyo. Ito ay dahil sa aking pagkagusto sa iyo. Alam kong hindi ito dapat, ngunit ginawa ko pa rin. Ito ay matibay. Ito ang aking pinakamalalim na damdamin para sa relasyon na ito. Naniniwala akong totoo ang iyong nararamdaman. Ngunit natanong mo na ba? Kapag dumating ang araw, ang pag-ibig mo sa akin, unti-unting naglalaho dahil sa buhay. Magsisimula kang magsisi sa mga pinili mo ngayon. Natatakot ako na marinig mula sa iyo ang salitang, kung hindi dahil sa iyo noon, na pagdaramdam. Pagdating ng oras na iyon, hindi na makakabalik. Song Shiwei, maging matapang ka. Maging sino man ang nais mong maging. Pangulo, hindi mo ba mahal si Ginang? So, bakit hindi mo siya iniwan? Mahal ko siya.
Nais kong mapabuti siya. Igalang mo ang kanyang desisyon. Kung isa-sacrifice mo, ang karapatan niyang pumili. Mas gusto ko pang mag-isa magpakailan pa man. O ito ang disenyo ni Architect Song, na ginawa para sa kahalilihan. Kung hindi dahil sa pagsasagawa ng kasamahang ito, mamaya-mayaman pa rin nating makakapagtimpla nito. Ngunit narinig ko, si Architect Song ay isang bagong talento sa industriya ng mga nakaraang 2 taon. Hindi ko inasahan na ganito kataas ang antas. Talaga namang maganda. Ate Weiwei, ito si Ginoong Z, na nagpadala ng bulaklak para sa iyo. Nais niyang magtagumpay ka sa iyong exhibit. Si Ginoong Z na ito sa loob ng maraming taon, palaging tahimik na sumusuporta sa akin. Sandali, padalahan mo siya ng message sa assistant niya, email. Sabihin mo gusto kong makipagkita sa kanya para kumain. Salamat sa mga taon na yun, sa tulong niya sa akin. Sige. Sunflower. Nagbigay na Kaya, pasendahan na namin. Oh, tanda ko na, ang assistant ni MS, Song, nagpadala ng email. Sinasabi niya, na gustong ipagsama siya sa hapunan. Alam niya kung ako ang ginhawa ng mga bansa. Siguro ay magiging mapagbiro siya. Tama kang tumugon na hindi mo siya tatanggapin. Di nandiyan. Salamat sa iminumong kahing ikaw ay dumalo, ngunit sobrang busog ako ngayong petsa. Pasensya na lang kung hindi ako makakasali. Payside Group. Hindi ko gustong magpaunlad ng aking kalayaan, para sa'yo. Takot akong marinig mula sa iyo. Noon kung hindi dahil sa iyong reklamo. Sa panahong iyon. Wala na tayong babalikan, guro. Hindi mo ba talaga mahal si Ginang? So, bakit hindi mo siya pinanatili? Mahal ko siya. Gusto kong maging mas mabuti siya. Igagalang ko ang kanyang desisyon. Susunod. Ano pang mga schedule? Nagdaos ang pamilya Pei ng isang kaganapan sa Rose Manor, kaarawan na handaan. Pupunta ka na ba ngayon? Hindi na. Uwi na tayo. Pangulo. Maligayang kaarawan. Salamat. Ang Zay. Maligayang kaarawan. Bakit bigla kang bumalik? Nagpapahirap ka kaya't kailangan kong mag-invite ka ng kainan. Narito ako'y naging naniniwala na hindi maaaring magkasamang umiibig at malaya, ngunit natuklasan ko ang kalayaan ng loob, hindi maintindihan ang pakiramdam ko para sa kanya.